Hello po. Congratulations sa movie in advance. So kanina na-interview namin, nung pagdating ni Su kanina, tinatanong namin kamusta, how is it? Kinakabahan ka, di ba? Pero bakit ka kinakabahan dito sa movie? What's something about this movie kung bakit ka kinakabahan? Because hindi gumagana. Well, I think it's because this movie is so special. And kami po as artists, even the artists behind the camera, iba yung pag-iingat na ginawa po namin while doing this film. Kasi they had to put a lot of research into it. Of course, hindi pa alam actually ng mga tao dahil hindi pinakita talaga sa trailer yung totoong plot ng kwento. Bakit ba special yung pelikula na to? You will really have to go to the cinema to find out. That's what makes it so special. And that's why I'm so nervous. Is because if you see a trailer, you just see a trailer. It's the facade of it. But the deeper meaning and the weight of the movie is actually when you see it. And it's so beautiful to see on a big screen. And ako, really, I was praying since last night. Ang ganda po talaga ng pelikula na to. Tsaka talagang pinaghirapan namin. Sobrang nag-enjoy kami ni JM na gawin tong movie. So, sana, ang pinipray ko talaga, sana talaga po, ay maraming makapanood. Dahil napakaganda po ng pelikula. Yun po yung kaba ko. Actually po, nung nag-schedule ako ng pitching with Sue, I think nasa biyahe siya yun. Buti nga pinaunlakan niya ako ng pitching. Naka-zoom kami. Nung pinenta ko yung plot sa kanya, naiyak siya talaga. Naluha siya. Ayun. So yun, yung second question ko for JM. JM, kumbaga sabi mo nga matagal na kayong nagkatrabaho ni Su. Bata pa lang siya, magkapatid kayo, di ba? Pero dito sa dito sa movie na to, what's something, sabi niya this is special. What's something special about this film compared sa mga ibang ginawa niyong movie project ni Su? Without spoiling anything. Special. Siguro in terms of performance, yung growth ni Su, yung lalim ni Su, kung paano siya portray ng character. Hindi siya maarte. Ni-invite niya talaga yung role ng character. And for me, that's special. Sarap na trabaho ng mga ganang klaseng actress. Ayun, makikita nyo mamaya yung performance. Last on me, Su. Sabi niya kanina kasi, the last time na magkatrabaho kayo, magkapatid pa kayo, di ba? Ngayon, this time, love team na kayo. At may mga, not spoiling anything, pero may mga may mga intimate scene daw. Yes, opo. Di ba? Paano yung, kumbaga, di ka ba nailang? Kailangan kong mag-stop na tawagin ng kuya si JM. Nung ginawa na namin to. Kasi ever since 2010 po, una ko nakatrabaho si Kuya JM. Sa TV series na Mula sa Puso ni Direk Wen. Diba? So, kuya-kuya ko talaga si JM. Pero crush ko na siya dati. Kaya itong project na to, sobrang pangarap ko talaga na mangyari to. And finally, ni Direk Wen. Napapayag ko si JM na maka-work ako. Pero alam mo yan, lagi ko naman sinasabi ko sa kanya na sana maka-work na din kita sa alam mo yun, na kahit hindi naman necessarily na love interest kami, pero ever since bata pa, I really enjoyed working with him. And especially dito, kasi ito talagang mas nagkakilala kami. Mas nakilala ko yung dating Kuya JM lang. Kailangan kong burahin yun. Grabe rin yung transformations ng mga tao. Actually, from him seeing me as a 13-year-old kid to me eventually maturing and having to work with him, parang doon mo din talaga makikita yung mga growth ng tao and kung gaano kadami yung natututunan nila sa mga tao sa paligid nila. Ako, ganito ako kasi feeling ko yung bata ko, ang dami ko rin natutunan. Kasi parang sunod-sunod na projects niya, kasama ko talaga siya. I was with him Mula sa Puso, Angelito, Book 1, Book 2, All of Me pa kami together. So, it's so familiar. So, that's why it's so easy also to be working with
So dahil crush mo siya, nirequest mo siya dito sa film na to. Hindi ko siya nirequest, nagkataon lang. Talaga? Opo, pero matagal ko na yung sinasabi ko, sana mag-work na tayo. Lagi ko siya inaasal. So ito na nga final yung nag-work. Oh, may action. Paano mo nilabanan yung, di ba, ando na yung pagiging crush mo siya. So yung immersion mo sa Hindi, actually, nung bata pa ako noon, happy crush ko talaga ay, si tumigil na ba yun? Hindi naman naman na yun. Siyempre, iba naman din ang paghanga ko na talaga kay Kuya J ever since. Pero dati talaga super, inaasal ko siya lagi na crush ko siya. So happy crush lang naman yun. Pero hindi naman, kayo talaga, ito na naman tayo. Saka you're both happy with your di ba? Yes, that's Love right. Sure go na yan! There you go! You're the pure. So thank you. Excited na kami mapanood yung movie. Meron pa po anyone from the crowd who wants to? Yes po. Hey, Direk. Ay, hello po, Sir John. Direk, nung ginagawa mo yung script, si Suna at si JM yung Yes. in mind, and Actually, why? matagal ko na silang gusto ka-work. Matagal ko silang nire-request sa mga producers na naka-work ko before. And laging hindi natutuloy. So finally, nung ako na may film outlet, which is Passion 5 Studios, nagkaroon na ako ng power to choose talaga na parang freedom to sino talagang gusto ko makatrabaho sa behind the camera, and ilang days, budget, mga gano'n. Yes. So sila talaga. So, kay Su naman siya sa isa't isa. Ngayon na nag-work kayo ulit. Meron ba? Parang si Kuya JM ko dati, siya pa rin yung Kuya JM ko ngayon. Parang hindi ko nakita ever na nagkaroon kami ng call out or every time na magkikita kami, parang it's always been like this. Parang it's always familiar between the two of us kasi ang dami rin namin pinagsamahan before. So, Sa akin siguro yung nagbago. Kasi nung bata siya, inaasal-asal siya eh. Pwede kita, Oo, lagi niya ako yun. Pero Inaasal. yung respeto niya ng taas. So, yung artistry niya, yung parang niya mahalin yung craft niya, and kung gano'n siyang responsable professional actress. So, sa libro ako sa nangyari. Pero JM, aware ka ba na crush ka niya? Noon. Alam mo ba? Asaran lang. Asaran lang po Bata kasi. pa kasi siya talaga. crush kita. Gano'n, makabal mo ako dati, bata pa ako. Ako yung tipo ng bata na hindi nahihiya sa crush na ako yung... Thank you. Happy crush lang pala. Happy crush. Kayo naman, no? Ni Suna, tinigil niya ang pagtawag ng kuya sa'yo kasi nga para maka-adapt siya sa bagong situation, sa bagong roles. Ikaw, meron ka din bang ginawa para mawala yung ate-kuya dynamic dati? Ano na kasi binigyan ni Su eh. Binigyan parang wala na akong hihingin pa eh. Wala na akong kailangan parang mag-react na lang ako. Yan na siya eh. Nagkamang siya. Kasi tagal namin hindi nakikita. And syempre with the help of Direk, yung chemistry namin, yung connection namin, ginantayan na yun ito. Kaya, ayun, nakatulong po sa amin. Kasi dapat tatanungin ko what is the process of casting, and nakwento ko na kanina na parang ngayon may freedom ka na involved. Ngayon, how is it working with the both of them? Akin naman, the usual. With, hinimay namin yung mga character, meron namang character bio. Then we did scene by scene. Then, sa scene by scene kasi, magbabasa kayo eh, di ba, no? Buong araw. Then, dun mo makikita pa yung bato nila kung paano mo pa may improve yung line, yung scene.
then hindi pa natatapos doon yung revision ng script. Kasi may mararamdaman ka na, pwede ka pa itong patuhin, pwede ka pa itong itaas, masyadong mahaba, gano'n. So, yung ano talaga, pag script writing and filmmaking, it's a continuous process until lumabas na siya sa sinehan. And to be honest, hindi ako nahirapan working with them, with Sue tsaka GM. Kasi to be honest ulit. So honest. I started kasi Suyang di ba? 26. Then, I'm from PBB, di ba? So, meron parang, ang hirap sa akin makipagtrabaho, lalo na pag malalaking star. Bilang director na parang, sino ba to? Parang gano'n. Ang hirap, tas bakla pa ako. Alam naman natin pag bakla ka. Bakla ka ba din? Hindi, ano lang to. Experiment lang to. Thesis film lang to. Hindi, parang, di ba, meron parang, ang hirap na parang magkaroon ng parang command. Yung gano'n, pag bata ka nag-start. Tapos, sa kanila, ang dali, kasi ka-age ko naman sila. Tapos, nararamdaman ko na very totoo silang tao. May usapan kami ni JM na I connect with him. May usapan kami ni Sue, pareho kami yung bibig namin, talagang totoo rin talaga. So, hindi ako nahihirapan makipag-connect, unlike doon sa mga dati ko naka-work, na mahirap din kapag bata ka, tapos nai-starstruck ka dun sa mga big stars, di ba? Parang, ay, ganun, totoo ba? Parang gano'n. So, tapos, hindi pa ako nahihirapan lalo, kasi alam nila yung craft nila, magaling sila talaga. Like, alam nila yung karakter, kung paano iba to, hindi, to be honest, nahihiya din kasi ako minsan sabihin na dapat ganito. Pero sa kanila, alam na nila agad eh. So, kapag, I think 90% of directing is casting. If you cast the right people, if you hire the right people, magiging smooth yung trabaho bilang director. Ayun siya.